Vice President Sara Duterte kaugnay sa motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives sa Korte Suprema. Kinumpirma ito ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Duterte, na nagsasabing na isumiti ang komento nitong Lunes ng hapon. Kaugnay ito sa naunang desisyon ng Supreme Court na idinideklarang unconstitutional impeachment o ang impeachment articles laban sa Vice Presidente. Ayon sa naging ruling ng Korte Suprema, premature ang pagpapadala ng articles of impeachment sa mataas na kapulungan. What's your take on this, Attorney Sal? Din ako sa kanilang kalakasan ng loob ng na rekonsiderasyon sa harap ng napakalinang na desisyon ng Korte Suprema, sa harap ng napakalinaw na lengguwahe ng saligang batas, sa harap ng kaliwa-liwanag na pamamaraan kung paano ka mag-hahain ng impeachment, kung ilang bilang ang dapat mong sundin bago mo mai-transmit sa Senado, at kung ano ang dapat na gawin ng House of Representatives. Talagang bilib ako sa kanila. Lakas ng kanilang loob. Pero sa tingin mo, Attorney Sal, malakas pa rin ang laban ni Vice President Sara dito? Well, yun na, sa tingin ko lang bilang isang nag-o-observa, kung ano yung desisyon ng unanimous, ganun din yun. Unanimous din. Oo, kasi maging mainit ang balitaktakan sa Senado sa usapin ng unanimous vote, Attorney Sal, na pwede pa rin daw magkamali. Kahit pa unanimously nag-vote ang ating mga justices sa Korte Suprema. Alam mo, abangan mo yung yung artikulo ko na dapat lumabas ng Lunes. Hindi ko natapos kasi nasa gitna ako ng kasalan. Kaya lalabas ko sa Lunes. Sabi ko doon, when the Supreme Court rules, and when it speaks ex cathedra, meaning to say it is infallible insofar as interpreting the Constitution is concerned. Yun po ba yun ang book? Wala nang mas mataas doon. Kaya makinig na lang sila. Teresa, minsan pag nagsalita at nagkomento yung maraming mga personalidad, yung mga nasa gobyerno and yung mga abogado, yung mga naging bahagi na ng Korte Suprema, tila ba mas makapangyarihan o mas mataas pa sila sa Korte Suprema or may tinitingnan pa silang mas mataas pa sa Korte Suprema kung sila ay makapagbigay ng komento at kanilang interpretasyon sa naging desisyon ng Korte Suprema? Ang problema kasi sa mga pwede yan ordinaryong abogado, practicing na abogado, yan naging hukom, naging prosecuting justice. Ang hindi nawawala sa kanila is they cannot go beyond their prejudices, their biases. Sa isang partido, kaugnay sa isang issue na anong tawag doon, na it displays or nai-influensya, na babalot ng kanilang pagkainis, pagkadisgusto doon sa isang partido sa issue yan. Yan ang problema. Hindi sila makalampas. Hindi nila mabalikan yung pinag-aralan nila sa College of Law. Kaya nababago Masahin mo yung aking article next month Aabangan namin yan, Attorney Sal. Samantala, nakaharap sa mas malalim na investigasyon ng mga flood control projects ng pamahalaan. Matapos ibunyag sa Senado na may mga ghost projects sa Bulacan dahilan para ipasabina mga contractor na bigong dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Night report ni Troy Gomez. Pinasabina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga kontraktor ng flood control projects na hindi dumalo sa investigasyon kaugnay ng umano'y questionableng 545 bilyong pisong proyekto. Mula sa 15 construction companies na ipinatawag, 7 lamang ang dumalo habang ang ilan ay nagpadala ng kinatawan. Dahil dito agad na inaprubahan ng komite ang musyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ipasabina ang 8 kumpanyang bigong humarap. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, tila walang interes ang mga kontraktor
kontraktor na hindi sumipot para ipaliwanag ang kanilang panig. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection. Motion is carried. Iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi sapat na dahilan ang pagkakasakit o naunang commitment upang isnabin ang pagdinig lalo na't bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nakataya. When we invite them, subpoena them next hearing, they have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna, para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin. Kabilang sa mga kontraktor na hindi sumipot sa pagdinig ay sina Cesara Discaya ng Alpha and Omega General Contractor 8 Development Corporation, Maria Roma Angeline Romando ng St. Timothy Construction Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Aderma Angeli Alcazar, Sunwest Incorporated, Edgar Acosta ng Hightone Construction and Development Corporation, Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, at Luisito Tiki ng LR Tiki Builders Incorporated. Sa naturang pagdinig, inamin mismo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na may mga ghost flood control project sa Bulacan matapos siyang dikdikin ng tanong ni Senador Jinggoy Estrada. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Kinumpirma ni Bonoan na nakatanggap ang ahensya ng impormasyon hinggil sa mga ghost project sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy. Lumabas din sa investigasyon na Wawaw Builders na pagmamay-ari ni Mark Alan Arevalo ang kontraktor ng naturang mga proyekto. Aminado si Bonoan na nakakuha ng halos 9 bilyong pisong kontrata ang Wawaw Builders sa buong bansa. Mahigit 5.9 bilyong piso dito ay para sa mga proyekto sa Bulacan. Samantala, ibinunyag naman ni Senadora Amy Marcos na ilan sa mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo ay hindi talaga gumagawa ng mga proyekto kundi nagpapaupa lamang ng kanilang lisensya. Siguro panahon na sabi nga namin ni Chairman to pierce the corporate veil of such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and finally come to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Inasahan ng Blue Ribbon Committee na personal nang haharap sa susunod na pagdinig ang mga kontraktor na pinasabpina, partikular ang mga nasangkot sa umano'y ghost projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Attorney Sal, ang masasabi mo dun sa naganap na pagdinig, Attorney Sal, and after all this time na ginagawa itong scheme na ito, Attorney Sal, dun sa mga flood control projects na substandard ba or let me say na hindi effective o hindi nagawa, nagkulang, at naging avenue para makahot-hot ng pera. Ito mga contractor ba o kung sino pa na nasa gobyerno. Tama ba ang time nito, Attorney Sal? Or is this another way para magpa-good shot ang administrasyon? Or baka nag-iingay sila dito, Attorney Sal, para ma-divert na naman ang focus doon sa iba pang issue na hindi sinasagot na nga sa administrasyon? Ito yata yung mga kapagang binitawan mo, hut-hut, mga hut-hutero ng pera ng bayan. May hut-huter. Hut-huter. Kung may looter, may hut-huter. Ang pinagtataka ko, ano hinahanap nila yung mga contractors? Mga contractor lang. Hindi ba dyan sa distrito ng dyan sa Bulacan, di ba? Maraming ilang ba distrito Bulacan. I'm sure merong involved na miyembro ng kongreso dyan. Yung mga kongresista, ba't di nila pinapatawag yun? Hindi ka ba nagtataka, ba't di nila pinapatawag yung mga miyembro ng
Kongreso. Actually, Attorney Sal, habang pinapakinggan natin yung hearing, kasi sabi natin, baka ito yung unang bahagi pa lang. Pinagsasalita mo na yung mga contractor hanggang sa pangalanan. Inatay ba nila na pangalanan kung sinong may mga involved ng mga congressman, if ever they are involved sa corruption? Or baka na naman pakitang tao lang yung hearing na to, Attorney Sal, tapos wala namang pangangalanan na pala ng mga pangalan na nasa gobyerno na involved sa corruption dyan sa flood control projects. But the wonder of wonders is that common sense yun eh. You're a member of the hearing. Alam mo, tinutukoy mo yung Bulacan. Alam nila sa Bulacan. Sinasabi na nga. Kahit nung hindi pa nag-umpisa sa Senate hearing, naririnig na natin dyan sa Bulacan. I-expose na yan bakit di nila sinumpi na yung mga kongresista dyan sa Bulacan? Palaging involved siyempre ang mga kongresista pagdating sa mga projects. Gobernador, basta mga politiko. Ba't di nila sinasama yun sa sinusumpina nila? Samantala, Teresa, hindi tinanggi ng Department of Agriculture na maapektuhan ang produksyon ng ani ng mga lokal na magsasaka dahil sa mga palpak na flood control projects. Sheena Torno, magbabalita. Umaabot sa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ng mga produktong agrikultural ang nawawala sa bansa. Ayon yan sa Department of Agriculture, punso daw ito ng mga malawakang pagbaha dahil sa bagyo. Hindi anya ito mangyayari kung may mga maayos lang na mga flood control project. May epekto talaga magpalpak ang mga flood control projects? Naturally yan. Talagang maapektuhan ang sektor. Hindi lang palayan, maisan. Of course, may reported kami na namamatay ng mga livestock. Meron kaming reported na sisira ng mga irrigation facilities o mga agricultural infrastructure. Sektor ng palayan ang may pinakamalaking danyos o pinsala kapag nagkakaroon ng matinding pagbaha. Ipaniliwanag pa ni De Mesa na namamatay ang mga pananim o palay kapag matagal itong nalulubog sa tubig baha. So kung maganda or effective yung ating control sa pagbaha, kunwari bumaha, tapos mabilis din ang pagkawala nun, di ba? Mas less yung damage sa sektor ng agrikultura. Git pa nito, kung ang binibigay na pondo para sa flood control projects ay inilaan sa irigasyon at drainage ay mas maraming ektarya ang mapapatubigan. Lalo paan niya na nasa 1 milyong ektarya pa ang pwede pang patubigan sa bansa. At yung rate ng pondo nilalagay sa NIA, sa amin sa BSWM, kukunti lang every year para mabilis yung magkaroon tayo ng maraming irrigation. Sana, kung talagang priority ang agri, yun, panawagan din namin ito na bigyan. Mainit ngayon ang usapin sa flood control project sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Kaya sumano'y mga anomalyang proyekto na hanggang ngayon ay hindi napakikinabangan tuwing panahon ng kalamidad kahit kompleto na ang pondo nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SM9 News. Siyempre, Attorney Sal, sanga-sanga na yung epekto niyan, Attorney Sal, no? Isang proyekto ng gobyerno na inefficient, hindi lamang yung taong bayan maapektuhan, pati na rin yung pagnenegosyo, yung livelihood natin, at yung movement din ng ating mga pagkain, no? Yung mga agri-products natin, Attorney Sal, apektado din, Attorney Sal. Of course, apektado tayo kapag nagkakaroon ng kalamidad. Kasi ito na nga yung palangga natin, di ba, Attorney Sal? Kapag may matinding ulan, para maiwasan na magkaroon ng malawakang pagbaha, matagal na pagbaha pa dito sa ating bansa. Tama ka dyan. Talagang pag ng baha, sumobra, natural. Mabubuhay. But for you, Attorney Sal, what do you think is the end game, no? After nung nagsalita si Pangulong BBM, nag-ikot pa siya in other parts dito sa Pilipinas, like Bulacan, to check dun sa mga flood control projects, and then nagkaroon ng pagdinig dyan sa Senado. What is the end game nitong lahat, Attorney Sal? Una, masyado na nga late ang pagsasalita niya. Kung papakinggan mo yung sinabi niya, alam niya. 3 taon na siya dyan eh. Alam niya, ang kaalyado niya, whether kaalyado o hindi, na yung mga gumagawa ng mga kalokohan ay nandyan sa Congress. Makikita naman yan eh. Kaya hindi ba
tama man o mali, ang perception ng mga miyembro ng Kongreso ay mga tiwali. Kasi nga, papasok yan sa Kongreso, ordinaryong mga tao lang sila. Pag ilang buwan pa lang, isang taon pa lang, naku, talaga namang nakikita mo na yung kanilang lifestyle na bago. Ang gaganda ng mga sasakyan, mamahalin, naglalabasan ng mga nagmamahaling bag, serious bags and shoes and dresses. Lahat na klase. Kayamanan. Di ba? Alam na naman nila yan eh. Eh bakit ngayon lang sila imbestiga? Alam na nga nila eh. Imbestiga. Pailan nyo na ng kaso dahil alam nyo naman yan. Siyempre may kakutsaba dyan yung mga tiwali sa Department of Public Works. Maraming involved dyan. Pailan nyo na ng kaso. Eh, panahon ni Presidente Duterte, talagang sinisipa niya yung mga yan eh. At tanggal ka agad sa pwesto. Well, Attorney Sal, ang gusto nating makita, Attorney Sal, hindi pa kitang tao ang lahat ng mga sinabi nila, lahat ng mga nagsalita, mga nasa gobyerno, mabigyan ng accountability, Attorney Sal, ano? I mean, hustisyo din, Attorney Sal, para sa pera ng taong bayan at panagutin ang mga nakinabang sa pera ng bayan na hindi naman para sa kanila. Samantala bilang tugon sa mga ulat? Yes, Attorney. Ana, abolis na lang yung Kongreso. Yan ba ang endgame na hinahanap mo, Attorney Sal? Lamang problema natin sa Kongreso eh, di ba? Talagang alam mo, dami kong nakakausap sa Brazil, yung mga negosyante ron. Siyempre, nalaman nila yung, bakit daw ganyan tayo? Kawawa naman daw bansa natin. Sabi nga, ganun. Sabi niya, grabe. Ang tiwali sa inyo, yung mga politiko nyo. Paano mo sasagutin yun? Nakikita naman kasi nila eh. Nirinig nila. Nalalaman. Nagiging topic of conversation sa mga circles. Gathering. Parang nakakaya din, Attorney Sal, no? So, grabe. Diba? Tsaka, pumapasok ang pangalan Duterte. Kung pagkausap mo mga dayo, sabi niya, we like your President Duterte. Why did they jail him? Sabi ko, ganyan talaga doon. You want they remain in power, then you destroy the roadblocks to maintain hold to power. One roadblocks would be former president and the current vice president, Duterte. Samantala, Attorney Sal, bilang tugon sa mga ulat ng irregularidad at reklamo sa mga pumalyang proyekto, nagsagawa ng hakbang ang Commission Audit upang busisiin ang flood control projects sa Bulacan. Si Stella Marie sa report. Ipinag-utos ng Commission on Audit o COA ang pagsasagawa ng fraud audit sa mga flood control project sa Bulacan matapos ang malawakang pagbaha sa lalawigan. Sa isang memorandum na inilabas ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba, inatasan ang lahat ng supervising auditors at audit team leaders ng Department of Public Works and Highways o DPWH District Offices sa Region 3 na magsumite ng lahat ng kaukulang dokumento para sa gagawing fraud audit. Kabilang din sa kautusan ang pagiging available ng mga ito upang makipagtulungan anumang oras sa mga audit team. Sakop ng utos sa mga flood control project ng DPWH sa Bulacan na may kabuuang pondong 44 na bilyong piso. Pinakamalaki sa Region 3, nakatumbas ng 45% ng pondo para sa rehiyon. Ayon kay Cordoba, ang hakbang na ito ay kaugnay ng pagtutok ni Pangulong Marcos sa mga aligasyon ng irregularidad sa mga flood control program ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matatandaan sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo, nagbabala ang Pangulo laban sa mga opisyal ng gobyerno na nagnanakaw ng pondo, kabilang na ang mga para sa flood control projects. Noong nakaraang linggo, inulunsad ng Pangulo ang isang website na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa flood control projects. Ayon dito, 20% ng 545 bilyong pisong pondo para sa mga proyekto ay napunta lamang sa 15% ng mga kontratista.
5 sa kanila ay may hawak ng kontrata sa iba't ibang panig ng bansa. Hinihingian din ngayon ng paliwanag ng Malacanang ang St. Timothy Construction Corporation kaugnay ng umano'y pumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan, kung saan ilang barangay sa lugar ang nalubog sa baha ng halos 2 linggo. Ito si Stella Marie, isang iyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Attorney Sal? Alam mo, may napanood ko yung isang interview ng vice gobernador ng Bulacan. Pati na si Governor Daniel Fernandez, sila, laki-laki pala daw ng budget na nilagay sa Bulacan. Nasaan daw yun? Hindi nila nakikita. Never nila nakita yun. Ganong kagrabe ang katiwalian dyan sa budget. Pagdating na sa budget. Pero, alam naman nila yan. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang kaligayahan nila. Hindi na babago eh. It's the same story all over again. Alam mo, pag naalala Presidente Duterte, malaking pasasalamat kaya bilang pagkilala kay Presidente Duterte. Nakikita mo ba suit ko? Aha. Yeah. Salamat, PRRD. Kaya lang, wala, nakakulong. Sabi niya, how's your president? He's still there in jail. Awa talagang presidente na dating presidente. But we are still hopeful, Attorney Sal, that sa kabila ng mga nangyari, we are still hopeful na magkakaroon ng resolve ito lahat at makakalabas din si former President Rodrigo Duterte dyan sa The Hague. And the question is when. So tingnan natin kung ano yung mga lahat ng exhaust na legal means ng mga abogado ni former President Rodrigo Duterte, and everybody is praying na maibibigay na pabor sa former President dahil nakikidnap na nga siya dinala pa doon, and na pwede naman siya dito kasuhan sa mismong bayan niya na may sound justice system. Pero minsan nga, Attorney Sal, feeling ko, sound pa ba yung justice system natin sa mga nangyayari ngayon? Alam mo, marami tuloy, marami kumakanta. Ano yan? Yung awit. To dream, the impossible dream. Para ba, imposible na ba yung pakalabas yan? Ano ba, pangarap na lang ba itong imposibleng natin? Ay, naku, sabi ko, alam po nyo kasi, alam mo, may kausap akong Italiano kanina. Nilans para panelo dyan sa restaurant. Sa Patos, Cerritos. Alam mo, sabi niya, kasi pinag-uusapan nga yung nangyayari sa Pilipinas. Yung mga komentaryo dyan sa programa natin, sa lahat ng mga platforms. Sabi ng Italiano, sabi niya, yung kasi sa Hague, nakakarating sa kanila eh. Sabi niya, even if you go there every day, giving support to the president, former president, don't you think, sabi niya sa tinatanong ko, don't you think that it's better that people should go out there in Manila, in the Philippines, on a regular basis? Sabi ko, para kasi Panelo nagsasalita, yan nga sinasabi ko. Yun ang kulang sa atin eh. Hindi po pwede na tayo hanggang text na lang tayo, hanggang komentaryo sa mga social platforms. Kailangan mo talagang lumabas tayo sa kalsada, tayo mag-organize sa mapayapang pamaraan. Ipakita talaga natin na hindi tayo pumapayag sa ginagawang paglalabag sa saligang batas, ang pagsira sa mga karapatang pagtao, ang pagnakaw ng pera ng bayan, ang blatant violation, ang impunity ginagawa nitong mga tiwaling politiko, ang hindi pagtugon sa mga pangangailangan ng bayan. Kailangan mo talagang lumabas tayo. Gawin lang nating mapayapa. Yanigin natin ang mga dapat sanigin. Yanigin natin ang mga kailangan na
ang hinihinga natin ng hustisya, Attorney Sal. Samantala, na question ng Department of Budget and Management sa isang pagdinig sa Kamara kung bakit mababa ang pondo para sa Mindanao sa susunod na taon. Alamin ang paliwanag sa report ni MJ Mondejar. Kinesyon ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang mababang alokasyon para sa Mindanao sa ilalim ng 2026 proposed national budget. Sa budget briefing sa Kamara, iginit ni Rodriguez mahigit 26 million ang mga residente sa Mindanao. Katumbas yan na mahigit 20% ng populasyon ng bansa. Dagdag pa niya, nasa 18 to 19% ang kontribusyon ng rehiyon sa GDP ng Pilipinas. Ngunit patuloy namang bumababa ang pondo nito mula 2022 hanggang sa susunod na taon. Mindanao, comprising 6 regions, will only receive the measly amount percentage of 15.4. 15.4. I have here the Congressional Policy and Budget Research Department, which shows that in the past, Mindanao was at least getting, in 2022, 16.6%. Before that, during the 15th Congress, we reached 17. Now, we're down again to only a share of percent of 15.4. Dagdag ni Rodriguez, dapat isama sa budget ng Mindanao ang malaking bahagi ng pondong inilaan sa Central Office na nagiging pugad-anya ng pork barrel ng gabinete. Then Central Office gets 10%, 10.2. Why will the Central Office, reserve 10%? This will be the pork barrel of the cabinet members. It should be pushed already to the regions and improve the region, especially Mindanao and the Visayas. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman, nakalaan sa Central Office ang ilang proyekto gaya ng 4Ps, AICS, Social Protection Programs at School Building Projects ng DepEd. Some projects that are foreign assisted in nature are lodged in the nationwide and central offices of each department. This is also true for projects like 4Ps, AICS, and other social protection program. I know that some of the school building programs and even the materials for our DepEd schools are also lodged under the central office. Pero ani Rodriguez, hindi makatarungan na pababa ng pababa ang budget ng Mindanao kada taon. Tanong niya sa DBM, paano na ang mga proyektong pang-agrikultura ng rehiyon kung ganito ang sistema ng national government? Mindanao is said to be the breadbasket of our country, and it thrives on agriculture. Now, if you can see here, the allocation of agriculture in Mindanao from 2025, it was 14.3, still small, but this 2026, it's smaller. It's now 12.2. Can you imagine? Instead of increasing the percentage of Mindanao in agriculture, 14.3 this year, it now becomes 12.2. The nature of the programs and projects under the Department of Agriculture is that most of its programs and projects are actually lodged under the central office, and then we will only be able to see the recipients once they implement the project. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Attorney Sal? Alam mo, habang nagsasalita si Rufus, naalala ko yung matagal ko ng panukala sa yung dyan sa Kongreso. Kaya tayo nagkakaroon ng problema kasi binibigyan natin ng access mga kongresista, sektor, sa pera ng bayan. Yun ang problema eh. Pero kung tatanggalin mo yun, kuha na lang ng isang departamento na function lang, umikot sa buong bansa, yung audit nila sa probinsya, sa syudad ang kailangan, mga projects, construction. At yung departamento yun ang magdidesisyon. Hindi yung sa ngayon, talagang lahat. May access eh. Yan ang simula ng korupsyon eh. Trabaho nila, supposedly trabaho lang nila gumawa ng mga batas. O kaya mag-imbestiga online sa gagawin nilang batas. O kaya naman, oversight nila kung napapatupad ng tama batas. Hindi.
Kaya ang daming tumatakbo, ang daming gusto maging membro. Kasi nga, ginagawa nilang bangko. Ano i-withdraw nila? Pera ng bayan. Wala naman silang dinideposito. Yan ang problema talaga. Tanggalin mo ng access na miyembro ng Kongreso sa pera ng bayan. Well, we're still hoping, Attorney Sal, no, na darating yung punto, no, sa ating pag-gobyerno, Attorney Sal, na walang ni 5 ni piso ang masasayang, Attorney Sal, o mananakaw, Attorney Sal, at magkakaroon tayo ng enough safeguards, Attorney Sal, na kung sino man na nasa gobyerno, Attorney Sal, hindi basta-basta mababawasan ang pondo ng bayan, especially if yung budget ay intended for infrastructure, for healthcare, yung buong pera ng buong kaban ng bayan, Attorney Sal, magkaroon ng tamang safeguard para hindi ito manakaw ng kung sino-sino lang, Attorney Sal. Sana. Mangyari na yan. Ano? Sana mangyari. Gusto mo Akala ko sinabi mo parang suntok sa buwan. Suntok sa buwan ba yung sinasabi ko, Attorney Sal? Parang dreaming the impossible dream. I hope I'm not dreaming the impossible dream. Pero, well, kung si Pastor Apollo Siquibula ay nasa gobyerno, Attorney Sal, I'm sure this will not be an impossible dream. Maraming napugutan na ng ulo. Samantala, Sal, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi pa ituturing na banta sa halalan ang pag-atras ng MILF sa decommissioning activities. Ngunit mahigpit itong binabantayan lalo't at may epekto sa gun ban para sa unang Bangsamoro parliamentary elections sa Oktubre. Noong Agosto 16, iniutos ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim na huwag lumahok ang mga miyembro sa decommissioning nang walang pahintulot mula sa kanya. Samantala, magsasani ang COMELEC na mahigit 1,000 miyembro ng Philippine Coast Guard bilang electoral board members upang ma-focus ang PNP sa peacekeeping. Ayon kay Peace Advisor Carlito Galvez, internal issue ito ng MILF at nanatiling buong commitment ng gobyerno sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pansamantalang isususpindi ang ilang decommission activities habang tinitingnan kung alin ang maaaring pagpatuloy ng hindi lumalabag sa election ban. Bagamat may nagsasabing delikadong hakbang ang utos ng MILF, tiniyak ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na ang kanilang presensya sa BARM ay para tiyakin ang kapayapaan at seguridad sa darating na halalan. Sa tingin mo ba, Attorney sa makakapekto ang sa seguridad at kapayapaan ng darating na Bangsamoro parliamentary election ang desisyon ng MILF na umatras mula sa decommissioning activities? At ang tanong dyan, what went wrong, Attorney Sal, para umatras ang MILF? Malaking, alam mo, itong sinasabi ng military na parang hindi sila worried, you should start worrying. Kasi, pag hindi na sila pumapag sa ano bang ibig sabihin? Sabihin, yung dating army ng MILF, mawawala na. Nagsusuli na kanilang mga armas. Pag yan iniinto, di may armas na naman sila. Di pwede na naman silang lumaban sa gobyerno. Ibig sabihin, diskontento sila dyan sa pamamalakad ng pamahalaan. Dito sa national o dyan sa BARM. May problema sila. Kaya nang dapat nilang siyasatin kung bakit, Natatandaan mo, yan si Chairman Ibrahim, siyang dating chairman ng Prime Minister ng BARM, di ba? Tinanggal yan Pinalitan. That's one of the reasons why na nagkakaroon ng gulo dyan. Buti nga, naggugulat nga ako na hanggang ngayon, wala pong barilan dyan. Nung tinanggal nila si Chairman Murad, doon nagsimula na. Kaya sa tingin ko, problema na naman dyan sa Mindanao. Pag hindi nila Samantala, Rizal, suportado ng Federation of Free Workers at Trade Union Congress of the Philippines ang panukalang batas
na magbibigay ng 14-month pay sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Layunin ng panukala na magbigay ng ginhawa sa harap ng mataas na gastusin sa pamumuhay. Ipinapanukala na ang 13-month pay ay matatanggap tuwing Hunyo, habang ang 14-month pay ay sa Desyembre naman. Ayon sa FFW at TUCP, hindi sapat ang kasalukuyang benepisyo kaya't kailangan ang dagdag na sahod sa benepisyo upang matiyak ang motibasyon, produktibidad at kaginhawaan ng mga manggagawang may nakasading exemptions para sa mga kumpanyang hirap pagpatupad, ngunit kailangan itong aprobahan ng DOLE. Attorney Sal, pag ito ay dapat bang gawing batas yung pagbibigay ng 14-month pay sa lahat ng manggagawa kahit may kumpanyang naghihirap na magpatupad nito, Attorney Sal? Kasi kung gagawin itong mandatory, Attorney Sal, mahihirapan din yung ibang kumpanya. Of course, maganda to. Yung 13-month pay pag June, of course, enrollment yan, di ba? And December naman yung 14th month. But hindi naman lahat ng kumpanya, Attorney Sal, nowadays, maganda ang performance dahil nga marami sa ating mga kababayan talaga naghihirap maging ang mga negosyo, Attorney Sal. Well, alam mo yung 14-month pay, siguro gawing case-to-case basis. Pero I think we have to go beyond yung tinatawag pagbibigay ng 13-month, 14-month pay. Bakit ba nagbibigay? The principle behind it is gusto mo tulungan ng empleyado. Bakit? Kasi nga, yung sahod nila, hindi sapat upang mabuhay sila ng komportable. Dahil matataas ang presyo ng mga bilihin. Napakamahal ng edukasyon. Mahal ang medisina. Mahal ang paggagamot. Mahal ang buwis. Pati yung interest nilalagay mo sa bangko, nilalagay ng buwis. Ang madalit sabi, ang problema talaga, pagandahin mo ang ekonomiya. Paano mo pagagandahin yan? Maliban pa sa ninanakaw mo na nga yung pera ng gobyerno, ng mga tiwaling opisyal na inihalal natin, ilagay dyan. Hindi natutugunan yung mga pangangailangan. Yung infrastructure lang natin. Gusto natin papasukin ng mga foreign investors. Ayaw nilang pumasok. Si number one, sabi nila, paano kami papasok niyan sa inyo? Napakahirap ay yung bureaucracy nyo. Talagang mag-a-apply ka lang, abutin ka ng siyam-siyam. Maliban pa sa corruption. Nung hinihingi, wala pa kayong incentive. Kung medyo okay naman, ang problema naman yung infrastructure nyo. Tatayo kami ng mga pabrika sa mga lugar. Kung hindi feasible kasi tama na mga kalsada nyo, mga tulay nyo, paano namin dadalhin ng produkto? Paano pag-i-invest sa inyo? Kaya hanggang ngayon, eto tayo. Paulit-ulit lang naman ang problema. Hindi nagagawa ng panahon. Ngayon naman, Teresa, tungay naman natin ang mga text messages mula sa ating mga kababayan, mga comment na nakuha natin from social media. Sabi ni Lala, grabe si Recto. Ang reason niya lumaki ang utang ng bansa sa panahon daw ni PRRD. May pandemic yun. Ngayon 3 years na sila. Walang project, walang pandemic. Mas malaki pa ang utang nila. Kala ko nag-resign na yan. Nandiyan pa pala yan? Andyan pa. Santiago pala nag-resign. Pero hindi pa pinapalitan yung attorney, ha? Nandyan pa rin si Santiago. Ito naman si Attorney Santiago. Hindi dahilan yun na ikaw sinisiraan. Para demanda mo, tulong natin. Kung kaya sa trabaho mo, matino ka, huwag kang aalis. Tulungan mo ang ating bansa, patino. Ang problema, baka maliban pa doon sa sinisiraan siya, baka ang pinakamabigat na dahil niya, baka may pinagagawa sa kanya, labag sa kanya kalooban. Pwede. Di kaya? Piti. Ayan, isa yan sa mga dahilan. Pero kasi kung sinisiraan ka lang, ang tendency, lalo pa kung abogado ka, tapos NBI chief ka pa, abay magdidemanda ka.
Di ba? Bakit ka mag-resign? Para sinusuko mo sarili mo. Sabi naman ni Sally Doctor, below 2.5 hectares ang binibigyan ng ayuda. Dapat naman tulungan ng mga magsasaka sa higit sa 2.5 hectares na karaniwan walang nakukuhang ayuda from DA. Basehan kasi ko ng DA. Paulit-ulit naman yung problema ng magsasaka, ganun pa rin. Hindi naman talaga natutugunan ng kanilang pangailangan. Kawawa talaga.